Hello guys, good morning. Ngayon pag-usapan natin about Pi Network, yung mga update. Kasi alam ko, matagal na itong update. Kaso lang, syempre gusto kong i-clarify kasi marami akong nakikitang mga questions sa Facebook about verification, Facebook, at saka number, yung KYC. O gumawa ako ng video about dun sa KYC. Hindi na applicable yun. Ibig sabihin yung YOT na tinatawag natin na mag-verify, hindi na po. Kaya yung mga nasendan lang ng invite, yun lang ang pwedeng mag-verify. Parang magpapatuloy natin na hindi natin gagamitin yung YOT kasi sabi ng core team na hindi siya scalable yung YOT. Tapos $1 every KYC verification check. So, masyado ding mahal. Antayin natin yung kanilang update kasi nga, meron po talaga silang binibuild na application para sa KYC. Pero rest assured naman na sabi ng core team na lahat tayo, mga pioneers, ay dadaan sa KYC process. At naiintindihan nila kasi maraming mga tao, lalo na dito sa Asia daw, na yung ID, national ID, wala sila. Kaya gumagawa sila ng paraan na iba't ibang klase ng verification process. Kung wala kang ID, may ibang option ka na gagawin dun sa app. So, ikinukonsider nila yon na isali dun sa application. Kaya nga, merong update ang core team about dito. So, meron sila yung tinatawag na Pi Hackathon App Ideas. So, parang hinati nila yun sa dalawa. So, yung una is high priority application. Tapos yung pangalawa, yung community-focused applications. So, itong high priority, dito tayo mag-check, okay? Yung high priority, ang inuna talaga nila is itong KYC application. Kasi, bago mag-mainnet, dapat dadaan tayo lahat, mga pioneers, sa KYC check. Iyan ang priority nila, KYC application. Pangalawang application naman, itong Decentralized Autonomous Organization or DAO application. Ano itong DAO application? Para ito sa atin. Ngayon, ang mga nagdi-decision pa lang sa kung ano mangyayari dito sa Pi Network ay nakadepende pa lang sa mga core team, sa mga development team. Pero in the future, syempre, decentralized tayo, di ba? Kaya kailangan din magkaroon ng DAO application para tayo ang mag-vote kung ano susunod na gagawin dito sa Pi Network. Ikaw, may option ka na mag-vote. Mapagbobotohan natin yan at hindi lamang nakadepende yan dun sa core team, kundi ang magde-decision dyan ay mga pioneers. Kaya kailangan natin ang DAO application para makasali tayo. Ano pa? Itong wiki app. Ano itong wiki app? Para siyang list of questions. Lahat ng mga questions mo sasagutin dito. So, parang ano ang Pi Network? Andyan. Ano ang Stellar Consensus Protocol? Andyan lahat-lahat. Lahat ng mga questions mo andyan sa wiki app. Okay, so, yung wiki application ay makakatulong yun para masagot lahat ng katanungan mo kung hesitant ka pa or parang nag-aalanganin ka pa about dito sa Pi Network. Andun masasagot. Okay? Ilalagay dyan. Next is itong bug tracker application. Ano itong bug tracker application? So, since pioneer ka, ginagamit mo yung application, naka-encounter ka ng bug, parang may glitch, gano'n, nag-stop. Maraming pwedeng mangyari. Hindi mo pwedeng ma-access, nawala yung points mo, yung mga reward mo. Pwede mo siyang i-report dito sa bug tracker application. And ang last, itong ad network application. Ano ang ad network application? Kung sakali ikaw, may business ka, tapos gusto mong i-advertise sa internet, okay, ang gagawin mo, pumunta ka sa ad network application. Example pa sa Facebook, meron kang ads manager. Punta ka sa ads manager mo, tapos i-set up mo yung ads mo. Ngayon, ang gagawin mo, bayaran mo yung Facebook para ipakita dun sa mga taong tinarget mo. Ganon din dito yung ad network application. Itong ad network application, since marami ang mga pioneer, ang gagawin dito, kung meron kang business at gusto mong ipakita din sa mga Pi users, pupunta ka sa ad network application, parang ad managers din sa Facebook, tapos magbabayad ka lang. Ngayon, ipapakita naman ang mga ads mo, syempre, dito sa mga Pi users. For example, yung ads mo may pakita dito sa Pi browser. So, ipakita ko sa inyo paano. Alam niyo yung Brave browser? Yun ang gamit ko. I-open natin. Brave. Yan. Brave browser. Meron tayong Pi browser pero para lang muna sa mga developers yun. Pwede mong ma-access pero parang wala kang masyadong magamit ngayon. So, parang ganito in the future. Isipin nyo lang parang Pi yan. No-open mo siya parang ganito. Tapos, pag nag-advertise ka, makikita mo dito, ito yung mga nagbabayad ang mga to, ang mga website na to dito sa Brave browser na to. Binabayaran nila yung Brave. Bakit? Kasi nag-advertise sila eh. Ang gumagamit monthly dito sa Brave, mga 34 million. So, tignan mo, puro ads ang mga to. Okay? So, binabayaran nila yung Brave. Same din
Yun ang gustong mangyari ng Pi Network. Merong ads network para pwede mong i-advertise yung product mo or yung website mo or yung content mo. Ganun. Tapos, syempre, ang bayaran is yung Pi coin or Pi crypto. Okay? So, ano pa? So, yun yung 5 high priority na application nila. Okay? Na gagawin. Ngayon, meron naman yung itong community-focused applications. Ano to? Yung loyalty program application. Ano ba itong loyalty program application? For example, kung meron kang store sa may SM banda, meron kang ibibigay na card or stamp. So, yun, gagamitin nila yun pagbalik nila. Parang discount card. So, madidiscountan sila once na ginamit nila yung card. Pero, hindi na card or paperless na tayo. Ang gagawin is pwede kang mag-create ng QR code mo. Tapos, pwede mong isend sa lahat ng mga pioneers na malapit dyan sa inyo na bisitahin yung coffee shop mo at gamitin itong QR code. Kung gagamitin nila, meron silang discount para ito sa mga business owners. Ano pa itong news application? Ano to? Yung mga news siguro, post nyo, upvote, rewards, mga ganun. News application, image, art, NFT application. Kung alam kung mag-create ka ng mga NFTs, mga ganun siguro. Kung ka bibili ng NFT, magkakaroon din tayo ng NFT in the future. Ano pa? Itong game application. Siguro alam din nyo to, diba? Yung may papalaro sa inyo, tapos bibigyan ka ng points. Parang mga ganun. Okay, tapos meron ding quiz application, survey application, kung naranasan niyo yung mga survey app, yan. Tapos market application, o meron din tayong marketplace application na kung saan pwede kang bumili ng buy and sell goods and services using Picoin. Ano pa? Social application, a community platform where pioneers can interact, parang Facebook, Twitter, TikTok. Ano pa to? Itong decentralized finance. Pero yan yung community-focused application na i-build nila in the future. Inuuna pa nila itong priority kasi syempre bago mag-mainnet, dumaan na tayo lahat sa KYC. So, inuulan nila dito. Ngayon naman, may nabasa ako dun sa phone verification. So, iklaro ko lang kung verified ka na sa Facebook, okay na yun, kahit isa lang. Kasi ang rason bakit merong phone verification or Facebook verification para pag magkaroon ka ng bagong device, pwede mo siyang matransfer yung Pi application dun sa new device using your phone or using your Facebook. Ibig sabihin, pag nag-login ka sa Facebook mo sa bagong device, i-download mo lang yung Pi application dun sa Google Play Store, automatic na makukuha niya yung information mo. So, magre-reflect na dun sa new device mo yung mga earnings mo. So, wag nyo masyadong alalahanin yung phone verification saka Facebook verification. Kung na-verify ka dun sa isa, okay lang yun. Kahit isa lang. Para ipakita ko sa inyo, sabi dito, if you have verified your Pi account with Facebook, then you are not required to verify your phone number. Kung na-verify mo namang dalawa, okay na yun. Pag isa lang, okay lang din. Pag isa, okay lang din. Okay? So, yun lang. Huwag kayo mag-alala dun sa phone verification. May nabasa ko. Nasendan niya daw lahat ng bansa. Wala pa rin. So, kung na-verify ka sa Facebook mo, okay na yun. Huwag mo nang alalahanin yan. Kasi nagbabayad ka pa niyan eh. Sana klaro yan. So, ulitin ko kasi yung KYC dito nagkakalikalito eh. Okay, yung KYC, antayin ng update nila kasi meron silang binibuild na app para sa ating lahat. So, antay-antay lang tayo. Lahat tayo ay dadaan sa KYC verification process. At kung nagustuhan mo itong video na ito, pa-hit naman yung like para makatulong sa algorithm ni YouTube. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para every time mag-upload ako ng bagong video, ma-notify kita. At ngayon, i-recognize ko yung mga supporters natin na nagpapa-shoutout. At pati na rin yung mga supporters natin na nagpapa-review ng token na hindi ko nare-review, guys. I-shoutout ko na lang yung names nyo. At kung syempre may time, i-review ko pa rin yung mga tokens na yun. Kung hindi man nabanggit yung pangalan nyo pero nagpa-shoutout kayo, pasensya na, baka hindi ko lang nabasa. Okay? So guys, maraming salamat at shoutout sa mga taong ito.